Okay, so before natin ipakita ang room tour ng Wanda Moments sa Wuxi City at magpatuloy sa ating day 2, ito muna ang highlights ng drone show na napanood namin sa Mini Kyoto. Just in case hindi nyo pa napanood yung video ko, check nyo na lang yung previous na na-upload ko na video dito. Kasi sobrang ganda talaga ng experience namin. Okay, so here we go. Room tour na tayo. Dito kami sa Wanda Moments sa Wuxi City. Dito kami nagstay ng one night on June 19. So after ng Mini Kyoto adventure namin, so dito na kami nagtuloy-tuloy. And again, isa lang ako sa room na to. And my God, sobrang ganda. Napaka-modern ng hotel na to. Ang ganda. Talagang lahat sensor. Uy. Ano yan? Conditioner, shampoo, and shower gel. Medyo mahal ito na room, ha? Diba? Kasi, kakaiba. Tapos nakabukas na yung TV. Oh my God. Ang ganda. Ganito. Napaka-modern. Meron pang bathrobe. Wanda Moments ito na. Hotel dito sa Wuxi City. Ano to? Green tea, black tea. Good for two. Good for two to na room. Diba? Ang ganda. Ito, Paul. Oh, separate yung CR. Separate. Wala namang bidet. Hindi uso sa kanila guys ang bidet. Pero uy, napaka-modern. Diba? Super modern. Itong mga ano to. Bath light, fan. Ito. May ganito. Ay, iba. Daming toiletries. Social. May ganito. Uy! Ano kaya tong bag? Ano pala siya? Hair dryer. Oh my God. Ito kaya. Pwede. May ganito pa. Ano to? Hand wash. Body lotion. Tapos ang ganda ng towel nila, super kapal. Tapos parang bagong-bago talaga. So bagong hotel itong Wanda Moments dito sa Wuxi City. Na-check ko nga pala ang price niya sa Agoda. Hindi naman siya ganun kamahalan. 1,900 per night ang room na to. Ewan ko lang ha, baka may discount na sa Agoda. And baka iba ang rate niya pag sa website kayo nila mag-book. Ito ang ganda. Napaka-modern. Automatic yung mga ano dito. Tingnan ninyo. Top light. I-off natin. Ano? Tapos ito. Lamp belt. Oh. As ito curtain on. Ay. Oh, diba? Try natin mag-boil ng water kasi gusto ko mag-tea. Dito nga pala sa China ng mga hotels, wala akong napansing coffee. Talagang tea yung kaning complimentary something dito sa room. Tea talaga. Buksan natin ang curtain.
Yan. Good morning, Wuxi City. Yan, super maliwanag. Parang hindi siya nainit. Hindi siya uminit. Ano kaya problema nito? Eksperimento again. Ganito talaga ang eksena pag solo traveler. Mag-isa ka lang sa room. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ano bang nangyari nito? Ay, pipindutin pa ba? Ayun. Pindutin pala to. Hindi pala siya automatic Ayun, pindutin pala yung i-switch on mo pala muna yung power niya. Saka may electricity. Okay, so after natin makainom ng green tea, ito bumaba na tayo at check out na rin namin kasi today mag-umpisa ang tour namin at 8 o'clock. So, pero mag-breakfast muna kami dito sa Wanda Moments Hotel. And ang first destination namin today ay sa Pearl Exhibition Center dito sa Wuxi City. Napakasosyal ng kanilang dito. Ito mga things ko. Aray ko. Oh my God, Lord. Napakaganda ng hotel. Ang kanilang dining area. Ay, okay. Oh my garden. Ay, I love xiaolongbao. Ayan tayo sa mga xiaolongbao. Ang sarap ng xiaolongbao pag dito ka sa mainland China. Sobrang sarap, kakaiba ang lasa niya. Wanda Moments. May mga balcony. Family. Another 1 year stay with Gentleman's family. Maybe, of course, according to Chinese culture, usually Ang aming ladies tour should go guide na si gentleman to live with Vivi one. You know why? nag-discuss Because as a family, about we have Chinese no idea. culture So when ng we have problems, pag-aasawa. we will fall in love. Kasi But dito because daw sa imagination, all the Wuxi girls here, City, we are the only daughter at madaming home. So we every family can feel happy and girls. equal. So why Kunti not lang make yung a deal boys all 1 nila. year? Why? Because in my idea, this is your journey, right? So if you want to buy something, please pay for yourself. Why you want to buy some souvenirs for your daughter-in-law, for your enemy? Then from Philippines to Shanghai by airplane, it took me at least 5 hours, which make me very tired. But ladies and gentlemen, only 5 hours for you. You can. Nasa kami, Pearl Exhibition Center ng Wuxi. These are all pearls. Yeah, come here. Come here. Go ahead. Go ahead. And then everybody can see the pearls. So look at these. These are all pearls, okay, on both shoe size. Yeah, look at these. Look at these, and they're all pearls, okay? And you can see the pearls. They comes into different colors, different shape, and different sizes. So let's look at these. Ang dami pala. But this oyster, is still young and still baby. So that's why the pearls inside, they're still very small, they're still very tiny. Excuse me, let me have one. Okay, so let's look at these. May marami pa. And can you see the pearls? It comes into different shape and different colors. Okay, total there are
30 pearls inside. 30 pearls. So I think the winner, the closest number today should be number 22. 26? May 26. Who said 26? Yeah. Are you family? Yes. Your Yes. family. Okay. Excuse me, come here. Lady, come here. Yes. Okay. Come here. You have to have your pearl prize. Here is a pearl prize for the winner. It's a pearl pendant. Pearl pendant for the winner. And in China, pearl for good luck for your fortune. Yeah, Congrats! Dapat pala dinamihan natin ang guest. There you go. Also, you know, we can see, although there are like 30 pearls inside. Dapat pala dinamihan natin ang No, it's perfect. Because, you know, for the freshwater pearls, all the colors, all the shapes, these are all naturally formed. Naturally formed. Ayan guys, nakabili ako. Kasi sinuot na sa akin, parang nakakahiya ng tanggalin. $100 yung ano, isang necklace, tapos may kasamang earrings. Okay, aray. Ang ganda. Water Town. Ang daming turista. Napaka-charming nitong Nanshan Ancient Water Town. Ang ganda ng kanyang aesthetics, ang kanyang architectural design. Super super ancient. Pero maganda din yung blending niya kasi doon sa kabila meron ng mga modern structures. Anyway, so ito na, papasok na tayo sa Ancient Water Town ng Nanshan. Actually guys, walang entrance papasok dito sa kanilang residential area or dito sa small town na to. Wala siyang entrance fee. Pero, may boat ride fee, ayan. But we don't know how much the boat ride fee. Kasi, kasama na tong boat ride namin sa package ng tour. So, tour guide namin guys, may dala-dalang flag. Kasi sobrang daming turista dito. Dapat alam mo kung saan yung grupo mo. Kaya may daladalang flag ang lahat ng tour guide dito sa China. Nakakatuwa. Okay. Nag-arrange daw siya. Nag-arrange daw siya para sa ato. La 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 la. Okay, pasok na tayo dito sa Nanshan Ancient Water Town. At ang dami nilang decoration ngayon guys because it's a Dragon Boat Festival dito sa China. Ang ganda ng environment, napaka-colorful at napaka-relaxing dahil ang lalaki ng mga puno. And look at the environment, super ancient. Pero dahil joiner ako, wala akong kasama. Sayang wala akong picture dito. Nahihiya kasi ako. Tingnan niyo naman, sobrang busy, di ba? Nahihiya akong humingi ng favor dito sa mga kasamaan ko kasi sobrang busy sa paglalakad, tsaka magkakasama sila. Tsaka pabilisan tong namin, kilos namin dito dahil limited yung time namin. Meron kaming
time frame at saka malapit na mag-lunch. So, kailangan namin makasakay na ng boat at saka may next destination pa kami dun sa tea plantation. Kaya wala nang lingunan. Talagang pabilisan ng loud. Kaya ayun, wala akong picture, sayang. Ito na ang environment na madalas nating napapanood sa ancient costume Chinese drama. Diba, ganito yung atmosphere ng kanilang drama, yung ancient costume theme, itong mga pa-curve na bridge, water canals, at itong aesthetics, architectural style na nagsimula pa sa imperial dynasty nila. Sulit na sulit ang pagiging C-drama fan natin dito. Okay, so pupunta na kami doon sa parang port kung saan sasakay kami itong mga boat na to na ancient ang datingan. O diba, kung sa Venice pa, gondola. Pero dito, syempre kakaiba. Kakaibang culture. Sobrang excited kasi alam nyo naman na meron akong Asian drama page. Nanonood ng mga Asian drama. Ako kasi paborito ko talaga yung ancient costume na genre, hindi yung modern na Chinese drama. I am more on ancient costume genre na C-drama. Kaya feel ko itong moment na to. Kasi madalas to na-feature sa mga costume drama. Kasi ancient times nga siyang na theme. O di ba yan ang water canals at ang mga boat. Okay, so nag-research ako kung how much nga ba ang boat ride dito sa Nanshun Ancient Water Town, and according doon sa China Highlights excuse me, na website, it's 100 yuan. So 100 yuan pala ang entrance fee or boat ride dito, and the boat ride lasts for about 15 minutes. Okay, so dito na kami pipila para sumakay. Itong si tour guide namin, bumili na ng ticket, nag-secure na siya ng ticket for us. Yun nga, pag naka-DIY kayo, 100 yuan or 900 pesos ang boat ride fee dito. Okay, so dahil group kami, magantay kami ng siguro mga around 3 boat para sabay-sabay kaming sumakay at walang makasali na ibang tourist sa boat na sasakyan namin. Okay, baka ito na. Alright, so ito nga pala guys, hindi ito lake or hindi ito river. Ito ay man-made water canals na ginawa pa during early time. So mga Sui dynasty, before Tang dynasty. So ganun na ka-ancient
itong water canal na to. Ito na, sasakay na tayo. Okay naman pala, may mga upuan. Malapad siya. Dito na lang ako sa front. Dito tayo kay sa front. Yes. Saan na tayo? Oh my God. Oh my God. Palagay ko na siya si Papa. Yan si Papa. Oo, kasi mabigat si Papa. Tignan natin. Para malala. Ay! Okay. Ano daw? Ah, Asan ang life jacket? mag-life jacket? Kailangan. Wag. Okay na pa. Ayun, guys. Mababaw lang. Pagka may sinugod na Mas, oo nga. Seaweeds kunyari. Oh, nice. Yeah. Ganyan ba talaga to? Ano? Siso-siso. Ang lalakas ng braso niyan sila. Siguro pag nanapak yan sila. Oo, yung mga ancient. no? Oo, yung mga ganito. Mga ancient Chinese drama. Tahimik lang, no? Walang ingay. Ano si Judge Bang? Alam mo ba yun? Judge Bang. Oo, sa ano. Sa RPN ba yun? Ay, ayun na. Kasas. Isang variety show na panood ko dito. Ano, sinusundo yung mga artista bago nakasakay. Oo. Yan, nag-costume-costume sila. Saya. Kung napapansin nyo guys, walang ingay. As in, ano lang talaga to, napakatahimik, napakasinik ng road. And kahit, tingnan nyo, kahit maraming tao on both sides of the kanal, ay talagang walang ingay. Sobrang tahimik lang. At saka, napaka-cool ng surroundings. Napaka-lamig, fresh, refreshing. Kasi, ang kakapal ng mga puno. At kahit feeling ancient itong structure niya, ang vibe. Pero alam niyo, marami ng modern na businesses ang nakahilera dito sa area na to. At saka kung gusto niyo mag-costume guys, may parintahan dito ng costume. At saka itong both sides niya is an alive community. Very alive yung community. Maraming tao, not just tourists. At itong Nanshan Ancient Town dito sa Huzhou, ito yung isa sa mga water canals dito sa China na na-retain nila yung kanilang residential area. Kumbaga, itong mga villages dito, or itong mga houses, the wooden houses dito, nagmula pa to sa Ming Dynasty at saka sa Qing Dynasty era. So, ganun nakatagal. Itong mga wooden houses dito, mini-maintain nila, preserve, and kaya tinagurian itong one of the historic and cultural towns dito sa Zhejiang province.
Okay, so ang kwento nga pala ng mga water canal sa China ay during ancient time, during this Xia Dynasty ba yun? Before the Shang Dynasty, legendary naman yung kanilang emperor figure na si Yu the Great, ay dahil daw nagawa itong water canals, it's because during those times, malala ang flooding dito sa China. Umaapaw daw ang Yellow River. Ang Yellow River kasi isa sa mga longest rivers dito sa China. Yung kanilang pangkabuhayan dito, di ba farming? So yung kanilang crop, yung kanilang mga palay, parating nasisira. So ngayon, kailangan nilang ma-resolve yung kanilang problema sa baha, yung flooding and etc. So yung legendary emperor daw nila, gumawa ng paraan para makontrol yung flood. Kumbaga, nagkaroon siya ngayon ng effort for flood control. So, ang ginawa niya, nagpagawa siya nitong water canals para maibsan yung pagbabaha. Kumbaga, para magkaroon ng daluyan ang tubig kasi interconnected nga itong kanilang lakes, mga rivers. So, kailangan meron silang water canals para maibsan yung flooding problem nila. So, kaya nagkaroon sila ng water canals. And later, hindi lamang dahil maibsan yung flooding, hindi lamang para masolusyonan yung malalang flooding ng China during ancient time, ginawa na rin nila itong means of transportation kasi 'di ba during ancient time wala pa namang mga kalsada na develop. So ito yung nagiging main logistic infrastructure nila para i-transport yung goods, para i-transport yung kanilang grain or yung kanilang mga farm products. Kaya in-improve ito sa mga succeeding dynasties. In-improve, dinevelop at nagkaroon na sila later ng Grand Canal, especially during the Sui Dynasty noong 6th century. So, ginawa na nila yung Grand Canal at saka in-improve, dinagdagan yung mga water canals para sa kanilang transportation. At dahil nga doon, nagkaroon ng economic boom itong China dahil sa mga water canals nila. Kaya until now, pinalagaan nila itong water canals, hindi nila sinira, minintain nila, preserve, dahil napaka-importante ito not just sa kanilang culture, but sa kanilang economic development. Kaya ayan, kaya napaka-importante sa culture talaga ng China itong mga water canals. In fact, noong 2014, ang Grand Canal ay nasama sa World Heritage Site ng UNESCO. Kaya itong Nanshan, isa ito sa paboritong filming location ng ancient costume Chinese drama at movies. Kasi, tingnan nyo yung both sides, yung mga wooden houses ay na-retain nila, na-preserve nila. Nagsimula pa ito sa Ming Dynasty at saka sa Qing Dynasty, yung last two dynasties ng China. Alright, so pagka halimbawa napunta kayo ng Shanghai, huwag nyo itong i-miss, napuntahan itong Nanshan. Itong Nanshan Ancient Water Town ay nandito ito sa Huzhou, in the Zhejiang Province, malapit sa Hangzhou City. Alright, thank you so much for listening. Ayan yung kwento ng water canals nila.
pa silang mga arc bridges dito. Talagang hindi nila sinira. Kundi minintain talaga nila yung aesthetics, atmosphere ng ancient times. Diba ang ganda? Look at the wooden houses. Talagang during Ming Dynasty pa kanilang structure. Ano yan? Boyfriend. Oh, yun oh. Yung kabila. Napaka-impressive talaga, no? Kasi na-preserve nila itong more than how many years na to? 600 years? 800 years? Ganun nakatagal itong kanilang water canals at itong mga structures sa tabi-tabi. At itong Nanshan Water Town nga pala, this was established daw in the 14th century during the Ming Dynasty. Kaya itong mga houses nila dito, yung structure ng houses nila dito, ay nagmula pa sa Ming Dynasty. And nag-survive naman sila up to the Qing Dynasty and until now. Kaya napaka-historic ng town na to, talagang ancient town. At dito sa Nanshan, madami daw ditong gardens. Mga magagandang gardens, ancient gardens. Pero syempre hindi na natin ma-visit dahil limited nga yung oras namin. So let's enjoy na lang muna the scenic view. Ito nga palang mga boat na colorful. I guess ginamit ito sa Dragon Boat Festival events. Ako din, akala ko, Pabalik, no? oo, round trip. Di pala, dito lang pala. Sabihin sa akin, ito. Okay. Share. Okay, tapos na. Hindi pala kami magra-round trip. Ako babalik doon. Okay, so dito na tayo aahon. And ang next namin ay Westlake at saka Tea Village. Dito din sa Hangzhou. Alright, so antayin muna namin ang aming tour guide. Okay, one last look of the cool surroundings bago kami mag-proceed sa next destination namin. Ang ganda, diba? Dahil na-preserve nila itong area na to, na pakiramdam mo nasa ancient time ka, naglalakad ka during Yuan Dynasty, Song Dynasty, yung mga ganyan. Kulang na lang talaga mag-costume. Actually, may dito, pa-rent ng costume kung gusto niyo. Kami kasi wala ng time dahil ilang minutes lang yung pag-stay namin dito. Pero if you want, may mga parintahan dito ng costume para picture taking, ganyan. Talaga, we cannot get enough of this beautiful experience of riding a boat in this ancient town of Huzhou. Okay, so next destination na kami. Ay, magla-lunch pa pala kami. Pero dito lang sa Hangzhou, hindi namin alam kung saan kami dadalhin itong tour guide namin. Basta dito kami magla-lunch. Ang maganda kasi sa tour na to, ang lunch namin, lunch time ay hindi yung basta-basta kung ano-anong restaurant. Talagang yung yung magpapa-order ka.
Yung ganyan. Magpapa-order ka, yung magpapa-reserve ka muna, tapos kumbaga lutong bahay, yung mga hinahahain sa amin. As in, authentic Chinese dishes talaga. Ako mahilig ako sa Chinese food, kaya sobrang na-enjoy ko tong tour na to. Apart sa napakaganda ang environment at ang mga tanawin, ang sasarapan ng pagkain, as in super masarap. Isa sa pinakamasarap na sinerve sa amin, apart sa xiaolongbao, ay yung tofu. Paano kaya yun niluto? Basta sobrang sarap, guys. Dito ko lang yun natikman sa China. Hindi ko yun natikman sa Pinas. Although madaming tofu sa Pinas, nagluluto din ako ng tofu. Pero kakaiba yun. Hindi ko alam paano yun niluto. Basta masarap, as in super sarap. Nahihiya akong magtanong dito sa aming tour guide kung paano niya niluto. Basta masarap siya. I-search ko na lang siguro kung anong tawag sa recipe na yun. Basta tofu yun. Sobrang sarap. Anyway, one last look sa napakagandang environment. Napaka-relaxing. Napaka-memorable nitong trip namin na to dito sa Nanshun, kasi alam niyo naman ako, ang hilig-hilig ko talaga sa costume drama, sa ancient costume Chinese drama. At itong environment na to, ito yung madalas na napapanood ko sa mga C-drama na costume genre. Kaya sobrang satisfied ako sa trip na to. Kung uulit-ulitin ko lang to, my God, why not? Gusto ko pang bumalik sa China one of these days, hopefully. Pero tayo na yung mag-aasikaso sa visa, hindi na group visa, kasi ayoko ng tour. Gusto ko ng kalayaan sa schedule. Anyway, here we go. Papunta na kami ng Hangzhou Tea Plantation. And not only got the mountains, but also got the rivers. And the mother river of Hangzhou we call Qiantangjiang River. Yeah, this is a city close to the sea. That's why they produce the biggest port, but not container port. Shanghai produced the biggest container port, but the port is still belong to this province. Here, this province got Hangzhou. Hangzhou means the selling. Hang means the selling. Zhou means the city. In China, there are many cities called Zhou. For example, Suzhou. For example, Hangzhou. For example, Guangzhou. For example, Fuzhou. For example, Liuzhou. There are many Zhous. Zhou means city. City. Zhou means city. Alright guys, so after lunch namin, nandito na kami sa tea plantation dito sa Hangzhou. Ang tawag dito sa pupuntahan namin ay Mijiao. Tama ba? Mijiao Tea Village. At may ipipresent sa amin na tea ceremony. Mag-i-explain about the history of this village, of this tea plantation, and the goodness of tea, green tea. And itong Mijiao Tea Village ay a popular tea village dito sa China na nagpo-produce ng Dragon Well Tea. Itong Longjing Tea, ito yung napaka-famous na Chinese tea. Okay, so let's go. Try natin ano yung feeling pag nasa tea ceremony o yung nasa plantation talaga ng tea. Tayong mga mahilig sa green tea, ito na talaga ang moment. Mabusog tayo. Oo. Okay, so para daw ma-relax ang aming mata.
Inaano sa amin sa tea, yung mata namin, pang parelax daw. Akala namin inumin yung tea, yun pala pang ano sa mata. Ito siya, ito yung nag-lecture sa amin. Nag-aral talaga to ng ano, ng tea science. 5 years daw siya nag-aral sa Zhejiang University para pangalagaan itong Mijawo Tea Village, itong tea plantation dito. Ang galing niya. Naku, ininom na. Ay. Sa mata pala to. Sa mata pa. Ay, sorry. Ay, sorry. There is a very important nutrition in this tea called tea polyphenols. Cancer are caused by constipation. Okay. Okay, here we drink a cup of tea. Let's see what's the difference. Okay. Oh yeah, before I put inside, everybody cheers! 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 For the house, enjoy daw? the tea. Okay. Ay, pwede naman yun. And now you can eat the tea leaves. Okay, yeah. Pwede na pala We never say drink a cup of tea. We always say eat a cup of tea. Okay, Maganda sa katawan niya. Firstly, tea polyphenols in the tea leaves they have digestion. Yeah. And secondly, excuse me, eating tea leaves it can promote the excretion and the dissolution of uric acid. You know uric acid, right? Pabili ako. Green tea, loose leaves. Di ba, umiinom naman talaga ako ng green tea. Ito, dito talaga, kanilang factory. Ayun, si palit ano mga online na yun. Hindi ako nagapalit sa online nga loose leaf. Ambot lang ako. Ayun na. Sa lake daw, West Lake. Mas may pa kung magpalit ang mga sanina. Kung ayun Oo. mga ako. Kasi diri, Na, tinuod na. tinuod ni diri kay Kuan. Na ay ilang plantation. No? Ay, okay, so this is the famous tea plantation here in Hangzhou, Zhejiang province, known to produce Dragonwell tea or Longjing tea. So then our next stop is West Lake. Mag-stroll-stroll kami doon. But then I will separate the video and then Hangzhou City Light Show kasi medyo mahaba na tong video natin. So until the next video namin, thank you so much for watching.